May reklamo ka laban sa iyong kapitbahay. Ayaw umalis sa iyong lupa. At sabi ng kaibigan mo, mag-file ka na ng kaso sa korte. Bakit ka pa dadaan sa barangay? Maraming tao ang ganyan ang iniisip at maraming kaso ang na-dismiss dahil sa maling desisyon nila. Kasi ang totoo, may batas tayo na nagsasabi na bago ka pumunta sa korte, kailangan mong dumaan muna sa barangay. At kapag hindi ka dumaan sa barangay, pwedeng i-dismiss ang iyong kaso. Pag-uusapan natin ang kasong Ngo versus Gabelo, GR number 207707, decided on August 24, 2020. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ayon kay Antonio Ngo, pagmamay-ari niya ang lupang covered by a transfer certificate of title number 250439. Ayon sa kanya, ang mga respondents, sina Visitasyon Gabelo at marami pang iba, ay tumatangging umalis sa kanyang lupa. Kaya nag-file siya ng kaso sa Regional Trial Court ng Manila. Complaint for Recovery of Possession. Mukhang tama ang ginawa niya, di ba? May titulo siya, may hinihingi siyang mapaalis sa kanyang lupa at nag-file na agad siya sa korte. Pero nandun ang problema. Hindi siya dumaan sa barangay. Walang barangay conciliation na naganap bago niya i-file ang kaso sa korte. At nang sumagot ang mga respondents sa kaso ni Ngo na hindi ito dumaan sa barangay conciliation, na-dismiss ang kanyang kaso. Nag-file siya ng motion for reconsideration. Pinayagan ng Regional Trial Court, but only to refer the case back to barangay conciliation muna. Pero hindi pumayag ang mga respondents. Kaya ang mga respondents nag-file ng petition sa Court of Appeals. At sinabi ng Court of Appeals, mali ang ginawa ng RTC. Hindi pwedeng basta i-refer lang pabalik ang kaso sa barangay. Dapat na-dismiss na agad ang kaso dahil hindi sumunod si Ngo sa condition precedent ng barangay conciliation bago mag-file ng kaso sa korte. Umakyat si Ngo sa Supreme Court at ang naging ruling, denied ang petition niya. Dismissed ang kaso. Dahil sinabi ng Supreme Court ang barangay conciliation ay isang condition precedent bago ka makapagsumite ng kaso sa korte. Ang batas, specifically ang Section 412 ng Republic Act No. 760 o ang Local Government Code of 1991 ay nagsasabi na walang complaint ang maaaring i-file sa korte o sa kahit anong government office unless naganap na ang confrontation ng mga partido sa harap ng lupon o ng pangkat. At kailangan ng sertifikasyon na walang napagkasunduan. Ibig sabihin, kailangan mo munang subukan ang barangay level. Kailangan may certification ka muna mula sa barangay bago ka pwedeng pumunta sa korte. Sinabi rin ng Supreme Court na ang non-compliance sa barangay conciliation ay hindi jurisdictional. Ibig sabihin, hindi nito tinatanggal ang kapangyarihan ng korte na marinig ang kaso. Pero pwede itong maging dahilan ng dismissal kung ang kalaban mo ay nagtaas o nag-raise ng isyong ito sa tamang oras, sa kanyang motion to dismiss o sa kanyang answer. Sa kaso ni Ngo, inilagay bilang issue ng mga respondents ang hindi pagdaan ng reklamo ni Ngo sa barangay level. Kaya valid ang dismissal. Pagkatapos na ma-dismiss ang kaso niya, si Ngo ay pumunta na sa barangay. Nakakuha siya ng certification to file action sa korte. At sinabi niya, rendered moot na ang issue. Nag-comply na ako. Pwede nang ituloy ang kaso. Pero hindi ito tinanggap ng Supreme Court. Dahil ang certification na nakuha niya ay irregularly issued. Sertipikado ng barangay na naganap ang confrontation, pero kay Ngo na mismo nanggaling na wala sa mga respondents ang nag-attend sa nasabing barangay confrontation.
Ibig sabihin, walang tunay na nangyaring confrontation at ang isang certification na hindi sumailalim sa katotohanan ay hindi nagsisilbi ng layunin ng batas. Tatlong mahalagang aral meron sa kasong ito. Una, kung kapwa kayo nakatira sa iisang lungsod o munisipalidad, kailangan nyong dumaan sa barangay conciliation bago mag-file ng kaso sa korte. Hindi po ito option, ito ay requirement ng batas. Pangalawa, ang certificate to file action na makukuha mo sa barangay ay kailangan na authentic. Kailangan na talagang may naganap na confrontation. Hindi pwedeng basta permahan lang. Ikatlo, kapag hindi ka dumaan sa barangay at itinanghal ito ng iyong kalaban sa tamang oras, pwedeng i-dismiss ang iyong kaso. Ang bottom line sa kasong ito, ang barangay ay hindi lang basta-basta hakbang na pwedeng laktawan. Ang layunin ng batas ay bigyan ng pagkakataon ang mga tao na maayos ang kanilang away sa komunidad nang hindi na kailangang pumunta pa sa korte. Kung may kaso ka o may plano ka mag-file ng kaso, alamin mo muna kung kailangan mo pang dumaan sa barangay conciliation. I-share mo ang mga video na ito sa mga taong may katulad na sitwasyon. Baka itong impormasyon na ito ang kailangan nila bago sila gumawa ng hakbang. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.